Kuya! Kuya Punsoy! Ba't ano ba yun, tol? Bakit ba nagmamadali ka dyan? Kuya, dumating na si Sir Lazaro. Sabi ko sa'yo pakiramdam ko talaga, matitigok na si Mang Vic. Uy, siraulo ka talaga. Ang lakas pa ng boses mo. Baka marinig ka ng mga yun. Ay, sorry. Kasi naman kuya, nag-uusap kanina sina Amado at Mang Arsing. Natataranta sila. Hindi ko gaanong naintindihan lahat kasi nagbubulungan sila. Pero ang narinig ko, hirap na raw kumain si Mang Victor. Hindi na raw tinatanggap ng katawang tao niya yung hinain nilang pagkain. Tapos, maya-maya, dumating na si Sir Lazaro. Dumiretso agad dun sa kwarto ni Mang Victor. Halatang natataranta rin. Alam mo, ikaw, napaka-chismoso mo talaga, no? Matanda na rin naman yang si Mang Victor. Tsaka isa pa, may sakit na yatang iniinda yun. Hindi lang nagsasabi. Ilan linggo ko na rin namang napapansin parang lagi siyang nanghihina. Lalo na kapag umaga. Kaya nga At saka nakaamoy ko rin niyang si Mang Victor. Palaging mabaho. Buhay pa, kaamoy na niya yung mga bangkay dito sa punerarya. Pero alam mo may kasama si Sir Lazaro nung dumating siya. Babae. Ang ganda Ang puti. Tsaka ang sexy. Tsaka batang-bata pa. Kaedad mo lang yata yun Ipinakilala ni Sir Lazaro kay Amado. Ang sabi, yun daw ang mapapangasawa niya. Papasa na nga siyang tsuhin nun Bakit? Inggit ka ba? Alam mo, wag mo nang intindihin yon. Labas na tayo roon. Ang problemahin mo, yung trabaho. May 2 bangkay na dumating kanina. Sabi ni Amado, tayo raw ang gagawa nun. Kaya tara nang bumaba. Uy, ano yun? Naririnig mo ba yun, kuya? May umuungol. Nalintikan na. Mukhang boses nga ni Mang Victor yun Huling hinga na yata yun ni Mang Victor Pero bakit parang nag-iiba yata? Pakinggan mo. Parang hayop na umaangil Umaangil? Bakit naman naangil yun? Ano yun, aswang? Pakinggan mo kasi, kuya. Halika, dikit mo rin yung tenga mo rito sa dingding. Bilis. Tol, itigil mo na yan. Baka hanapin na nila tayo sa... Oh, may kumakatok na. Teka, bubuksan ko lang ang pinto. Sino po sila? Ako si Isabel. Ito bang kwarto ni na Benok at Punsoy? Inutusan ako ni Lazaro na puntahan kayo. Kayo po yung... Hanip, ang ganda nga nito. May kailangan po ba si Sir? Oo, pinapasabi niya na ihanda niyo raw ang embalming room. Wala na si Mang Victor. Kayo raw ang mag-embals mo sa bangkay niya. Ganun po ba? Pakisabi na lang po kay Sir Lazaro, ma'am, condolence po. Condolence. Hindi naman nagluluksa ang mga halimaw. Po? May sinasabi po kayo, ma'am? Wala. Sige na, sundin niyo na ang iniutos ni Lazaro. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter. Ganun din sa lahat ng mga kagaya kong avid listener, pati na rin sa mga taong nasa likod ng lahat ng channel nyo dito sa YouTube. Matagal na talaga akong nakasubaybay sa inyo at makailang beses na rin akong nagpadala ng sarili kong kwento. Pero hindi ako napipili, kaya naman sana sa pagkakataong ito ay pansinin nyo na ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Tungkol ito sa sarili naming karanasan ng aking Kuya Punsoy nung mga panahong nagtrabaho kami dyan sa Maynila bilang mga embalsamador sa isang punerarya. Di ko na ho sasabihin pa ang eksaktong pangalan ng mga lugar na babanggitin ko rito at alam niyo na siguro kung bakit. Mga kapwa ko listener, may tanong ho ako sa inyo. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong mahigit 2 dekada na ang nakakalipas ay hinabol kami ng isang buong pamilya ng mga aswang? Kung paano nangyari yun, pakinggan nyo ito hanggang dulo. Ako nga pala si Benok at ito ang kwento ko. Grabe. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Mang Victor.
Hindi ka pa rin makapaniwala. Ayan na nga sa harap natin. Ay, maganda ka na. Siya raw ang uunahin nating gawin ngayon. Grabe naman tong itsura ni Mang Victor, kuya. Di ba kasama niya si Sir Lazaro nung nalagutan siya ng hininga? Bakit parang tinorture to? Tingnan mo, nakatirik pa ang mata oh. Tapos nakanganga ng malaki. Tsaka, ba't ganito agad ang amoy nito? Amoy bulok. Kamamatay lang niya kanina. Ang dami mo namang sat-sat tol eh. Isuot mo na kasi ang mask mo para makapag-umpisa na tayo. Umpisahan mo na sa pagsasara dyan sa bibig at naaalibadbara na kung tingnan niyang bangkay. Kabilin-bilinan ni Amado, huwag daw gagalawin ang loob ng katawan nito. Ayusin lang daw at wala naman daw silang balak na iburol to. Ha? Bakit naman daw? Abay malay ko, baka tradisyon. Alam mo namang weirdo talaga ang mga yan kahit noon pa. Kuya, ayaw namang sumaran itong bibig ng Mang Victor eh. Bumubuka ulit. Ha? Teka't ako nga ang gagawa. Ayaw ngang sumara, no? Teka, Beno, halika. Silipin mo tong loob ng bibig ni Mang Victor. Parang may nakikita akong nakabarad doon sa bandang lalamunan eh. Nakikita mo ba? Oo nga, kuya. Itutok mo nga yung ilaw. O sige, eto na. Ay, putris! Benok, daliri ba ng tao yung nakalawit na yun? Pakiabot nga nung tool at huhugutin ko. Bilis. Ito kuya. Ang buong akala ko dahil ilang buwan na rin kaming nagtatrabaho noon bilang mga embalsamador sa punerarya ni Mang Victor, matibay na ang sikmura ko. Pero nang tuluyang mahugot ni Kuya Ponsoy ang bagay na yun na nakalawit sa lalamunan ng bangkay ng yumao naming amo, daig ko pa ang naglilihing buntis sa biglang pagbaliktad ng sikmura ko. Oo nga. Oo nga, kuya. Daliri nga yan ng tao. Paano napunta yan dyan sa lalamunan ni Mang Victor? Nakakadiri. Wala namang gumalaw dito sa bangkay ni Mang Victor kanina, di ba? Wala. Nakita ko pa nga nung nilagay ni Amado yan dito eh. Hindi ko na inalasan ng tingin yan mula nung ipasok yan dito, kuya. Bakit may daliri? Ewan ko. Talagang napaatras na ako noon palayo sa bangkay ni Mang Victor habang si Kuya Ponsoy ipinagpatuloy ang pagsusuri doon. Matapang kasi talaga ang kuya kong yon. Malakas ang loob at matibay ang sikmura. Pero hindi ko inasahan noon ang sumunod niyang ginawa. Nanlaki na lang ang mata ko nang makita kong hiniwa niya na ang tiyan ng bangkay ng amo namin. Anong ginagawa mo, kuya? Bakit mo... May bumubukol sa tiyan ni Mang Victor, tol. Tingnan mo. Iyak! Kuya, ang baho! Bakit ganito tong laman ng tiyan ni Mang Victor? Bulok na, tol. Kuya, hindi yan laman ni Mang Victor. Mga kinain niya yan. Tignan mo, meron pang mata yan, di ba? Tsaka, tenga ng tao. Ha? Kuya, anong gagawin natin? Tol, mag-ayos ka. Bilisan mo, aalis na tayo rito. Ha? Bakit? Nag-iisip ka ba? Hindi normal na tao itong si Mang Victor, tol. Sigurado ako, pati ang anak niya, ganun din. Yari tayo kay Lazaro kapag nalaman niyang alam na natin ang sekreto nila. Hindi sila tao? Ano sila? Mga aswang. Isang buong angkan ng mga aswang ang mga amo nyo. Ha? Halos tumalo ng puso naming pareho ni Kuya Ponsoy nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng embalming room. Humakbang papasok si Isabel, ang ipinakilalang mapapangasawa ni Sir Lazaro na panganay na anak naman ng dati naming amo. Ano kayang sasabihin ni Lazaro kapag nalaman niyang may mga taong nakatuklas na sa sikretong matagal ang itinatago ng puneraryang to?
Ma'am Isabel, patawarin niyo po kami. Hindi po namin sinasadya. Promise, wala kaming pagsasabihan tungkol dito. Huwag niyo lang po kaming papatayin. Hindi ako aswang. Hindi ako kagaya nila. Ha? Pero ikaw yung mapapangasawa ni... Hindi ko rin gustong makasal sa halimaw na yon. Kaya kung ayaw niyong isumbong ko kayo, isama niyo ako. Isama? Anong ibig mo sabihin? Tatakas kayo, di ba? Isama niyo ako. Kahit saan. Basta malayo lang ako sa lugar na to. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi rin kayo makakatakas. Pare-pareho tayo magdudusa sa kamay ng mga Sige na. Sige na, isasama ka na namin. Manahimik ka lang. Sigurado ka ba, kuya? May pagpipilian pa ba tayo? Kailangan makaalis na tayo bago pa tayo abutan dito ng mga aswang na yan. Kaya halika na. Huwag kayong mag-alala. Malapit na mag-umaga. Tulog ang mga aswang ngayon. Makakakilos tayo na maayos. Sumunod kayo sa akin. Sumunod kami kay Isabel. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib naming pareho ni Kuya Ponsoy ng mga sandaling yun. Hindi ko alam kung tama ba na nagtiwala kami sa babae. Napalunok ako nang habang naglalakad kami pabalik sa kwarto namin ay nakasalubong namin si Amado. Saan ang punta ninyo? Nabaling ang tingin nito bigla kay Isabel. Nagtataka ang ekspresyon ng mukha pero hindi doon natuon ang atensyon ko kundi sa hawak nitong stainless na palanggana na natatakpan ng katsa. Hindi ko naiwasang hindi mapansin ang kulay pulang likido na unti-unting bumabasa doon sa katsa. Dugo yun. Alam kong dugo yun. May iuutos lang ako sa dalawang to sandali. Inayos kong kwarto namin ni Lazaro dahil gusto ko siyang sorpresahin pagbalik niya doon maya-maya. Gusto kong pagaanin ang loob niya, kaya huwag kang maingay, Amado. Baka masira ang sorpresa ko sa amo mo. Pero may inuutos sa kanila ang si boss, di ba? Hindi pa naman nila nasisimulan. Tsaka sabi ko nga, saglit lang naman kami, di ba? Nakikipagtagisan ng titig si Isabel kay Amado. Kami ni Kuya Ponsoy ng mga sandaling yun tahimik lang sa isang tabi. Ramdam na ramdam kong namamawis na ang kilikili ko sa takot. Kulang na nga lang ay mga talako sa harapan nila. Buti na lang at medyo madilim yung hallway papunta sa kwarto namin. Ang totoo, halos kabuuan yata ng punerarya. Madilim. Kakaunti lang ang ilaw sa paligid at palaging saradong-sarado ang buong lugar. Nang una kaming dumating ni Kuya doon, nahirapan din talaga kaming mag-adjust. Nawirduhan kami sa lugar pero kalaunan, nasanay na rin naman kaming kumikilos sa dilim. Amado! Oh, bakit mangarsing? Kanina pa hinihintay ni Lazaro yung dala mo. Dali mo sa dating kwarto ni Sir Victor. Nandun siya ngayon. Bilisan mo at mukhang mainit ang ulo niya. Inaantok na rin ako. Malapit ng lumiwanag. Sige, susunod na ako ron. Ikaw nang bahala. Sige Isabel, mauna na ako. Gawin nyo na kung anong gagawin nyo. Bilisan nyo lang. Dahil baka magalit lalo si Lazaro kapag nalaman niyang hindi pa rin naaayos ang bangkay ng ama niya. Ako nang bahala dito, Amado. Magpahinga ka na rin. Hindi mo naman gugustuhin sumikat ang araw. Namulat pa yung mga mata mo, hindi ba? Sa sobrang lutang ng isip ko noon, Sir Jupiter, hindi ko na alam kung papaanong sa isang iglap. Natagpuan na lang naming magkapatid ang mga sarili namin na tumatakbo papunta sa terminal ng bus kasama ang babaeng si Isabel. Kaunting gamit lang ang nadala namin sa sobrang pagmamadaling makatakas mula sa lugar na yon. Pati na rin yung perang ninakaw daw ni Isabel sa kaha ng punerarya. Malaki-laki rin ang halagang yun. Hindi namin alam kung paano niyon nagawang makuha pero sa totoo lang ay wala na kaming pakialam ni Kuya Ponsoy doon. Oh, paano? Saan tayo pupunta? Teka, huwag mong sabihin sasama ka pa sa amin. Nakatakas ka na sa kamay ni na Lazaro. Pwede namang maghiwalay-hiwalay na tayo dito sa terminal. Total, may pera ka naman eh. Umuwi ka na sa pamilya mo o kaya magpunta ka sa ibang lugar. Basta, kanya-kanya na tayo rito. Wala akong ibang mapupuntahan.
Wala akong pamilya at hindi rin ako pwedeng bumalik sa pinanggalingan ko. Hindi ko rin kabisado itong Maynila at sigurado ako matutunto na agad ako ni Lazaro dito. Kailangan niyo akong isama. Hindi niyo ako pwedeng iwan dito. Ano? Mapapahama kami magkapatid niyan dahil sa'yo. Isa pa, hindi kami sanay na may kasamang babae. Sige, edi wag niyo akong isama. Pwede naman akong bumalik sa poder ni Lazaro at sasabihin ko nakatakas lang ako ng tangay niyo ko. Pati na rin tong pera ng punerarya. Ba't talagang maldita ka rin no? Gagawin mo pa kaming kriminal? Ikaw naman tong kusang sumama sa amin. Tama na yan, tol. Wala na tayong magagawa. Mukhang mula ngayon, kargo na natin yang si Isabel. Pero kuya, Isa pa, kung magtatago tayo, mapapakinabangan natin yung perang hawak niya. Nandito na rin naman tayo sa sitwasyong to. Lubusin na natin. Ay, mabuti pa tong kuya mo, Benok. Marunong mag-isip. Pero bago yun, kailangan mo munang sabihin sa amin, Isabel, kung sino ka at kung ano talagang koneksyon mo kina Lazaro. Hindi ka namin kilala, kaya hirap kaming magtiwala sa'yo. Yun totoo ang gusto kong malaman. Huwag ka sanang magsisinungaling dahil kung hindi, bahala ka na sa buhay mo. Sige, isasabihin ko sa inyo lahat kapag nasa biyahe na tayo. Huwag kayong mag-alala. Ayan na ang bus. Sumakay na muna tayo at baka mawalan tayo ng upuan. Napailing na lang ako nang si Isabel pa ang maunang sumakay nun sa bus. Doon pa lang may pakiramdam na ako na hindi magandang ideya na isama namin siya. Isa siyang malaking trouble. Pero gaya nga ng sinabi ni Kuya Ponsoy noon, wala na kaming magagawa kaya naman hindi na rin ako nagreklamo pa. Isinama namin siya hanggang doon sa probinsyang kinalakihan namin ni Kuya Ponsoy. Sa totoo lang ay maayos naman talaga ang pamumuhay namin doon bago kami nagpuntang Maynila. Nagkasundo lang talaga kaming magkapatid na makipagsapalaran dahil gusto naming makatikim naman ng ibang klase ng pamumuhay. Gusto naming umasenso pero di namin inasahang isa lang palang malaking miskonsepsyon sa mga gaya naming taga-probinsya ang ganung paniniwala. Mahirap pala talagang umasenso sa Maynila tapos yun nga, naharap pa kami sa isang problema. Nandito na tayo. Ito yung sa inyo? Nasa gitna pala kayo ng bukid, no? Tapos wala kayong mga kapitbahay. Ang layo niyo sa Kabiasnan. Kaya pala ang tagal na naging biyahe natin. ha, bakit? Nagsisisi ka na bang sumama ka sa amin pa uwi rito? Sabi ko naman sa'yo dapat humiwalay ka na lang sa amin ni Kuya. Ang ganda. Ang ganda dito sa inyo. Bigla na lang nagtatakbo si Isabel sa gitna ng daan na parang batang ngayon lang nakarating sa isang paraiso. Ninamnam niya ang simoy ng hangin habang nakangiting nakatingala sa langit at ipinikit pa ang kanyang mga mata. Hindi ko makalimutan kung paano ako natulala nun sa ganda ni Isabel. Dahil ng mga sandaling yon ay biglang naglaho yung masungit at matapang na aura niya na unang tumatak sa akin. Mula nang ipakilala siya ni Lazaro bilang mapapangasawa. Ang nakita ko ng mga oras na yon ay isang normal at masayahing babae na malaya at parabang sabik na sabik sa normal na buhay. Sir Jupiter, aaminin ko ng mga sandaling yon, doon ko lang napagtantong napakaganda pala talaga ni Isabel. Lalo na nang makita kong sumusunod sa ihip ng hangin ang kilos ng malambot niyang buhok. At nang mapalingon ako sa Kuya Ponsoy ko, doon ko napagtantong maging siya pala. Para bang nahulog sa gayumang hatid ng ganda ni Isabel. Doon pa lang hindi na ako nagtaka kung bakit gustong-gusto siyang makuha ng aswang na si Lazaro. Grabe. Ganitong-ganito din ang buhay namin sa probinsya. Bago ako kinuha ni Lazaro. Ang saya-saya ng buhay ko doon. Tahimik, malaya. Ganito. Ay. Bakit ka kasi sumama kay Lazaro? Alam mo naman palang aswang yun. Sumama? Nag-iisip ka ba? Sino namang matinong babae ang gugusting sumama sa halimaw na yon? Bakit? Malay ko ba kung nasilaw ka lang dahil mapera si Lazaro? Kaya ibinenta mo ang sarili mo sa kanya.
Nagulantang ako nang bigla na lang may dumamping palad sa kaliwang pisngi ko. Halos umikot ang mukha ko dahil doon kaya talagang nahilo ako. Hindi ako agad nakapag-react. Tapos pagharap ko kay Isabel, nakita kong sunod-sunod na tumutulo ang luha mula sa magkabila niyang mga mata at galit na galit siyang nakatitig sa akin ng diretso. Wala kang karapatang insultuhin o husgahan ako ng ganyan dahil hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Kaya ako napunta sa poder nila. Hindi ako isang babaeng kagaya ng iniisip mo. At hindi nababayaran ng puri ko. Hindi ako may gusto nito. Anong... Tama na yan. Isabel, pagpasensya mo na tong kapatid ko. Matabil lang ang dila niya dahil hindi ka pa namin gaanong kilala. Pasensya ka na. Tol, humingi ka ng tawad kay Isabel. Ano? Bakit naman? Sige na, mali ang sinabi mo sa kanya kaya mag-sorry ka. Sorry na, Isabel. Hindi ko naman sinasadyang sabihin yun. Inaasar lang naman kita eh. Aba, tignan mo nga ang babae niyan, kuya oh. Nagsasorry na nga yung tao, siya pa yung matapang. Nakakarin din naman kayong dalawa. Puro kayo bangayan. Alam nyo, ang mabuti pa, pumasok na muna tayo doon sa kubo at gusto ko nang magpahinga. Pagod ako sa biyahe. Iiling-iling na lang ako nung sumunod ako kay kuya papasok sa loob ng kubo namin. Halos mag-iisang taon na rin mula nung iwanan namin yun para magpuntang Maynila. Pero halos wala pa rin yung pinagbago. Malinis at maayos pa rin ang kubo gaya ng inaasahan namin. Iniwan kasi namin yon sa pangangalaga ni Nana Marcela, ang matalik na kaibigan ng yumao naming lola na siyang tumayo na ring guardian namin ni Kuya Punsoy noong maulila kami. Iiwan ko na muna kayo rito. Pupunta lang ako sa kubo ni Nana Marcela para ipaalam na umuwi tayo. Baka kasi magulat siya kapag inabutan niya tayo rito eh. Maghahanap na rin ako ng pang-almusal para makakain tayo habang nagpapahinga. Pupunta ka ba sa sakahan, kuya? Oo, titingnan ko rin kung may maganda bang pwesto ron para mapagtayuan natin ang panibagong kubo. Bagong kubo? Bakit? Ano problema dito sa kubo nyo? Maganda naman ah. Saktong-sakto naman ang laki. Pero hindi tayo ligtas dito, Isabel. Kapag natuntun tayo ng mga humahabol sa atin, sigurado akong madali lang nila tayong mapapasok dito. Hindi naman na siguro nila tayo mahahabol dito, hindi ba? Mga aswang sila, Isabel. Ikaw ang nagsabi sa amin yan, hindi ba? Ang mga kagaya nila, maraming pwedeng gawing paraan para matuntun ang mga taong hinahanap nila. Kalatang lahi nila sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Marami silang pwedeng mapagtanungan. Lalo na at tayong mga tao. Meron tayong mga amoy na pwede nilang tandaan. Paano ka naman makakasiguradong hindi nila tayo matutuntun doon sa lilipatan nating kubo? Meron kaming sakahan ng bawang, Isabel. Doon binabalak na magtayo ni Kuya Ponsoy ng panibagong kubo. Sakahan ng bawang? Oo. Alam mo naman sigurong isa yun sa mga pinakamabisang pangontra sa aswang, di ba? Ganun ba? Napansin ko lang, ang dami mo walang alam tungkol sa mga aswang. Kahit nung sinabi ko sa inyo ang tungkol sa pagiging aswang ng pamilya ni Lazaro, hindi kayo nagdalawang isip na maniwala sa akin. Kahit pa may ebidensya hindi naman normal sa mga tao na basta-basta nalang maniwala sa ganun. Nagkatinginan kami ni Kuya Punsoy sa sinabing yun ni Isabel. May nakalimutan pala kaming banggitin sa kanya tungkol sa pinanggalingan naming magkapatid. Ang totoo kasi niyan, madali lang sa amin na maniwala sa mga ganung kababalaghan. Normal sa buhay namin ni Kuya Punsoy ang ganon, lalo na at mula nung bata pa kami ay hindi na bago sa amin ang makarinig ng usap-usapan tungkol sa mga aswang. Apo ng manunugis ang dalawang binatang kasama mo, iha. Mukhang sinuswerte ka nung magdesisyon ka sumama sa kanila. Sino po kayo? Huwag ka magtago sa likod ni Punsoy, iha. Hindi ako aswang. Mukhang sinuwerte ka nang magdesisyon ka sumama sa kanila, iha.
Dati ring pinamumugaran ng mga aswang ang lugar na ito. Hanggang sa ako, pati na rin ang mga kaibigan, ang lolo at lola nila Benok at Punsoy, ang siya tumugi sa mga yon. Iligtas ka rito sa ngayon. Nana Marcela, kanina pa po ba kayo dyan? Pupuntahan ko pa lang sana kayo sa sakahan. Ang totoo, dito ako natutulog, iho. Lumabas lang ako nung natanaw ko kayong paparating. Hindi ko kasi kilala itong babaeng kasama nyo, kaya minabuti kong pakinggan muna kung anong pinag-uusapan ninyo. Bakit, Nana? Hindi nyo ba agad naramdamang normal na tao naman ang kasama namin? Benok, iho, kung normal na tao ang kasama nyo, hindi kukulo itong hinturang nakasabit sa leg ko. Biglang itinaas ni Nana Marcela yung maliit na botelya ng lana na nakakwintas sa kanya. Nanlaki talaga noon ang mata namin ni Kuya, tapos ako napahakbang pa ako noon paatras kay Isabel. Kinabahan ako. Kung kumukulo ang hintura kapag malapit sa ibig sabihin, isa siyang... Aswang ka, Isabel! Ano? Hindi. Hindi ako aswang. Benok, iho, huwag ka matakot sa kanya. Hindi lang naman sa isang tunay na aswang pwedeng kumulo ang hinturang ito. Ay, ano ka ba? Ano ba talaga siya, Nana? Naguguluhan na ako eh. Akala ko nagdala kami ng aswang dito sa atin. Hindi aswang ang dinala ninyo, Benok, kundi isang baylani. Baylani? Ano ba yun, Nana? Mga dalagang nagmula o may dugo ng mga sinaunang babaylan. Namumuhay sila sa mga panahong ito bilang mga normal na tao at maaaring wala rin silang alam sa kanilang pinagmulan. Sigurado ako na aamoy ng mga aswang ang dugong nananalaytay sa ugat ng dalagang yan. Kaya gano'n na lang ang kagustuhan nilang kunin siya. Bakit, Nana Marcela? Ano ba ang mapapala nila sa mga baylani? Mukha namang walang alam to si Isabel tungkol sa kung ano man ang kayang gawin ng isang babaylan. Tama. Ang alam ko po normal na tao lang ako. Kahit ang mga kamag-anak ko, wala rin naman nababanggit tungkol dito. Mga normal na tao lang kami hanggang isang araw bigla na lang kaming lapitan ng mga aswang sa probinsya namin. Hindi nila kailangan ang kakayahan o karunungan ng mga babaylang pinanggalingan ng dalagang yan, Punsoy. Tugo lang niya ang kailangan niya, pati na rin ang kanyang matres. Ano hong ibig niyo sabihin? Isa lang naman na nakikita kong balak nilang gawin sa kanya. Iyon ay ang gawin siyang paanakan. Paraan yon upang lumikha ng mas makapangyarihang henerasyon ng mga aswang. Diyos ko. Kaya kayong dalawang magkapatid, ihanda ninyo ang sarili ninyo, mga iho. Sigurado akong hindi basta-basta hahayaan ng mga aswang na makawala ang babaeng to. Kailangan niyo siya protektahan laban sa kanila. Dahil kung hindi... Ano? Ang ibig niyo bang sabihin, Nana? Kailangan naming makipaglaban sa mga aswang kagaya ng ginagawa niyo ni lolo't lola noong kabataan niyo? Ganon na nga, Punsoy. Nadali mo. Kahit ako halos hindi ako makapaniwala sa paliwanag na yon ni Nana Marcela. Totoong mga apo nga kami ng manunugis, pero kaming dalawa ni Kuya Punsoy kahit kailan ay hindi pa namin nagawang lumaban sa mga aswang dahil hindi naman kami tinuruan ng lolo at lola namin kung paano gawin yon. Naubos na nila ang mga aswang sa bayan namin bago pa man kami tumuntong sa edad na 10. Nalinti ka na. Sinasabi ko na nga ba't hindi magandang balita ang hatid ng babaeng yan sa atin, Kuya? Isabel naman kasi. Paano ka ba napunta sa poder ng mga halimaw na yun? Kung sinasabi mong hindi mo ibinenta ang sarili mo sa kanila, bakit pinapakilala ka ni Lazaro bilang mapapangasawa niya? Oo nga, Isabel. Ito na siguro ang tamang oras para ikwento mo sa amin ang dapat mong ikwento. Tulog ka sa buong biyahe natin, kaya hindi mo natupad ang pangako mo na wala kang ililihim sa amin. Bumuntong hininga muna noon si Isabel tapos umupo siya sa bangko sa kanya kami tinitigan. Kita namin ng mga sandaling yun na para siyang nag-aalangan pero dahil nga yun ang pangako niya kay Kuya, wala siyang nagawa kundi magsimulang magkwento. Uli lang lubos na ako. Simula pa lang mag-iisip ako
Doon na ako lumaki sa puder ng tiyahin at tiyo ko. Doon yun sa side ni nanay. Alam mo, hindi magandang trato nila sa akin nun pa. Pero tiniis ko yun dahil akala ko ganun lang talaga ang pamilya. Buong buhay ko, pinagsisilbihan ko sila hanggang sa magkasakit ang tiyuhin ko at kinailangan ni Chang ng malaking halaga ng pera. Diyos ko, nakakaawa naman pala ang babaeng to. Hindi ko alam na ng mga panahong yun pala, tinitiktakan na ako ni Lazaro at yun na nakita niyang oportunidad para makapasok siya sa buhay namin. Nilapitan niya ang Chang at pagkatapos ay siyang kusang nag-alok na pahiramin kami ng pera para sa pagpapa-opera ni Tiyo. At syempre, pumayag naman si Chang. Wala kaming kaalam-alam na doon na pala magsisimula ang kalbaryo ko. Mukhang alam ko na kung saan papunta yung kwento mo. Oo, malamang. Tama ang iniisip mo, Punsoy. Nalubog si Chang sa utang kay Lazaro. Sa madaling sabi, ako ang hiningin pambayad utang na walang hiyang yun at hindi man lang nagdalawang isip si Chang na pumayag. Yun ang dahilan kaya napunta ako sa kamay ni Lazaro. Diyos ko, kaawa-awa kang bata, Isabel. Natulala kaming lahat pagkatapos magkwento ni Isabel. Lahat kami naapektuhan sa kwento niya pero lalong-lalo na ang Kuya Punsoy. Nakita ko pa na nagtagis ang bagang niya ng mga sandaling yun tapos lumapit siya kay Isabel at niyakap ang dalaga. Huwag kang mag-alala, Isabel. Nandito ka na sa amin ngayon. Hinding-hindi namin hahayaang masaktan ka. Lalong-lalo na ang makuha ka ulit ni Lazaro. Salamat. Salamat sa iyo, Punsoy. Salamat sa inyo. Asos, alam ko na kung anong kasunod na ito eh. Po? Wala. Ang sabi ko baka gusto ninyo magbitiw na sa pagkakayakap nyo para makakain na kayo ng almusal. Doon palang kumalas ang dalawa na parang napapahiya. Namumula pa ang mga mukha nila na akala mo'y bagong hinog na kamatis. Napailing na lang ako noon. Pagkatapos ng umagang yun, dumiretso agad kami ni Kuya Punsoy sa sakahan at swerte namang may pwesto nga doon na pwede naming pagtayuan ng kubo. Agad kaming bumili ng materyales noon gamit ang naipon naming pera ni Kuya sa pagtatrabaho ng ilang buwan sa punerarya. Pagkatapos ng sumunod na mga araw ay nagsimula na kaming magtayo ng panibagong kubo. Grabe, ang bilis niyong gumawa, Benok, Punsoy. Konti na lang, matatapos na yung kubo Siyempre, madali lang naman kasi to eh. Hindi mo na itatanong pero bago kami maging embalsamador ni Kuya, kung ano-anong trabaho na talaga ang nasubukan namin. Kaya marami talaga kaming alam na gawin. Talaga? Kaya lang nagtataka ako sa inyong dalawa. Ang ganda-ganda naman itong sakahin nyo. Kapag inayos nyo to, siguradong kikita kayo ng malaki. Bakit nagtitiis kayo makipagsapilaran sa ibang lugar para maghanap ng trabaho na mababa naman ang pwede nyong kitain? Ewan ko ba? Alam mo kasi Isabel, bata pa lang kami ni Kuya Punsoy, pangarap na namin ang makaalis sa lugar na ito. Kasi nga, iniisip namin na baka maulit lang yung dati na halos wala nang tumitira dito. Dahil nga paborito itong puntahan ng mga, alam mo na, kaya nagdesisyon kaming magpunta sa Maynila. Ay, kaso, tinamaan ng lintik. Aswang din pala ang among napuntahan namin. Bakit naman talagang nakakabit na ang mga aswang sa tadhana ninyong magkapatid? Uy, huwag ka magbiro ng ganyan ha. Ayoko makapag-asawa ng aswang. Sayang naman ang gandang lalaki ko kung aswang lang pala ang itinadhana sa akin. Sus, ang yabang neto. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Nagbibiro lang ako. Marunong ka na rin pala magbiro ngayon Parang noong una lang ang sungit-sungit mo sa akin. Sorry na nga, di ba? Ito naman, bumabawi na nga yung tao, uungkatin pa. Naging maayos na rin ang pakikitungo ko kay Isabel pagkatapos kong malaman ang dahilan kung bakit siya napunta kay Lazaro. Sino ba naman kasi ang hindi maaantig ang puso sa kwento niyang yon, hindi ba? Kaya naman gaya ni Kuya Punsoy, nangako ako nun sa sarili ko. Natutulong akong protektahan siya habang nasa poder namin siya. Kuya, ayan tapos na rin sa wakas. Ang ganda ng pagkakatayo natin nitong kubo. Parang mas matibay pa to doon sa luma.
Oo nga, tol. At least ngayon kahit papano mas kampante ako. Lalo na't nakapalibot na dito ang mga tanim nating bawang. Eh grabe, hindi ko akalain ganito kabilis niyo matatapos to. Ang ganda. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Marami na kaming dinaan ng trabaho ni Kuya bago pa kami naging embalsamador. Wala yan sa amin. Pero umpisa pa lang yan. Hindi lang dapat itong kubo ang askasuhin natin. Sa mga susunod na araw, ito namang sakahan ng pagtutuunan natin ng pansin. Lalo na't marami na rin akong nakausap na tindera doon sa palengke na gustong umangkat mula sa atin. Uy, tutulong ako ah. Ayoko namang umistambay lang dito sa kubo lagi. Sigurado ka ba, Isabel? Mabigat ang trabaho sa bukid, ha? Huwag mo akong maliitin, Benok. Sanay din ako sa gawaing bukid bago pa man nangyari ang lahat ng to, no? Hayaan mo na siya, tol. Ayos na rin yon para hindi maburyong yang si Isabel dito sa atin. Mas maganda rin kung tulong-tulong tayo. Doon na nagsimula ang mga araw na inakala naming magiging normal na ang lahat. Tumira kami sa bagong tayong kubo sa gitna ng sakahan ng bawang. Maganda ang simoy ng hangin doon. Tahimik at parabang ligtas na ligtas kami mula sa panganib na maaaring idulot ng mga aswang. Kaya naman nakampante kaming magkapatid. Tulong-tulong kaming tatlo sa lahat ng gawain para na kaming isang buong pamilya kung titingnan. Kasama na rin si Nana Marcela. Ang gaganda ng mga pananim niyo rito. Ang galing mag-alaga ni Nana Marcela, no? Talaga bang siya lang mag-isang nag-intindi nito nung nasa Manila pa kayo? Hindi naman. Kung minsan, umuwi pa rin si Nana Marcela ng mga makakatulong niya rito mula sa mga padala namin ni Kuya. Pero talagang magaling mag-alaga ng mga pananim yun. Buong buhay niya, puro pagsasaka ng ginagawa nila. Pati na rin ni na lolo't lola noon. Kapag ganito karami ang nakapalibot dito sa kubo, siguradong mahihirapan ng mga aswang na makalapit sa atin kung sakali. Pero wag pa rin tayong pakakampante. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo ligtas sa lugar na to. Ikaw talaga, Punsoy. Kakalipat lang natin dito. Yan na agad ang iniisip mo. Tama naman si Kuya Isabel. Mas mabuti na yung lagi tayong handa. Ay, siya nga pala. Saan ka nga pala galing kanina? Ang aga mong gumising ah. Madilim pa lang, bumangon ka na. Wala naman. Nandiyan lang ako sa paligid. Minaman-manan ko kasi ang hangin dito sa sakahan. Kaya maaga akong bumangon. Naging masaya ang mga sumunod naming araw sa probinsya. Sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti si Isabel nang walang bahid ng takot. Natutunan din niyang magbiro at tumawa, lalong-lalo na kapag si Kuya ang kausap niya. Sir Jupiter, alam kong ng mga panahong yun, nagkakamabutihan na silang dalawa. Kitang-kita sa mga mata nila na gusto nila ang isa't isa. Sa isip ko, mas mabuti na rin siguro yun. Mas mabuting kay Kuya na lang mapunta si Isabel kaysa naman makuha siya ni Lazaro. Ang buong akala ko, yun na ang magiging simula ng panibago niyang buhay sa piling namin. Pero, mali pala ako. Punsoy! Benok! Isabel! Nana Marcela, bakit ho kayo hingal na hingal? Nang, may nangyari ho ba? Mga iho, may patay na natagpuan kanina madaling araw sa labas ng baryo. Kinilitan sa liig, pinutulan ng dila, at bukod dun wak-wak din ang mga dibdib nila at nawawala ang mga puso. Ang sabi ni Maring Pining, pangalawa na raw ito. Yun ang unang bangkay, akala raw nila biktima lang ng kawatan dahil hindi naman ganun kalala ang tinamong sugat. Isang saksak lang sa dibdib. Pero itong pangalawa, nako, malaki ang hinala ng mga taga dito na aswang ang may gawa dahil nga sa mga nawawalang laman loob. Ay, Diyos ko, talaga po, Nana Marcela? Nana, sa palagay niyo po ba ang gumawa nun mga aswang? May aswang na naman dito sa lugar natin? Sa palagay ko'y gano'n na nga, iho. Ibig sabihin, natuntun na nila tayo. Yun ang kinatatakutan ko, Punsoy. Pero hindi pa tayo sigurado kung anong klaseng aswang ba ang pumapatay dito sa ngayon. Kuya, kung si Lazaro nga ang may gawa nito, siguradong si Isabel ang pakay nila.
Siguradong hindi siya titigil hanggat hindi siya nababawi. Anong gagawin natin ngayon? Aalis ba ulit tayo rito? Ayoko na. Maganda lang ang buhay natin dito. Baka naman hindi mga aswang ang may gawa nun. Baka nagkakamali lang tayo. Huwag tayo magpanik agad. Ramdam ko ang panginginig ng boses ni Isabel habang sinasabi niya yon. Parang bumalik lahat ng bangungot na pilit na niyang kinalimutan. At ako man bigla na lang akong kinabahan. Matanda na si Nana Marcela para lumaban pa sa mga aswang at wala kaming alam ni Kuya sa bagay na yon, maliban na lang kung pag-aaralan namin kung paano. Kuya, kailangan nating maghanda. Huwag na tayo maghintay pa na pasukin nila tayo dito. Mas maganda siguro kung matututo tayong lumaban sa kanila. Gaya ng ginagawa noon ni na lolo't lola. Tama ka. Kailangan nating matutong lumaban. Lumaban? Ibig sabihin, magiging manunugis din kayo? Ganun na nga, Isabel. Pero, hindi ba ayaw niyong sundan ang yapak ng lolo at lola niyo? Wala na rin naman tayong ibang pagpipilian, Isabel. Hindi ka namin mapoprotektahan kung hindi namin to gagawin. Alam kong yun din ang gusto ni Kuya. Di ba, ya? Tama ka, Benok. Huwag ka na matakot, Isabel. Nandito lang kami. Hindi ko kayo pababayaan. Apo kayo ng mga manunugis, tandaan niyo yan. Kahit hindi kayo naturuan ng mga lolo at lola niyo, nasa dugo niyo pa rin ang tapang at galing nila. Ako mismo ang gagabay sa inyo. Hindi ko akalaing dito rin palang bagsak natin, Kuya. Siguro nga, ito na ang itinadhana sa atin. Baka talagang ipinanganak tayo para sumunod sa yapak nila lolo't lola. Noon ko pa kayo kinukumbinse na ipagpatuloy ninyo ang ginagawa noon ng inyong mga lolo at lola. Pero sadyang ayaw nyo dahil kakoy gusto nyo ng tahimik na buhay. Pero mga iho, hindi kailanman magiging tahimik ang buhay nating lahat kung hindi kayo lalaban. Mas malalagay lang kayo sa delikado, lalong-lalo na at kasama ninyo itong si Isabel. Kailangan niya ng proteksyon. Hindi lang basta buhay ang pinaglalaban natin dito, kundi ang kinabukasan niya. Sige, Nana. Turuan nyo kami. Kahit anong kailangan naming gawin, gagawin namin para protektahan si Isabel. Kita ko noon ang determinasyon sa mga salita ni Kuya Ponsoy, pero maging ako ay ganun din ang nararamdaman. Nung mga panahong yon, parang wala na kaming naging pakialam sa kung ano ba ang gusto naming buhay noon. Basta ang nasa isip lang naming magkapatid, mailigtas si Isabel sa kamay ng mga aswang na humahabol sa kanya. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw namin, Sir Jupiter. Gaya ng ipinangako ni Nana Marcela, siya mismo ang nagsimulang magturo sa amin ni Kuya Ponsoy kung paano lumaban at protektahan ang sarili laban sa mga aswang. Doon ko lang napagtantong hindi pala biro ang pagiging apo ng mga manunugis o ang maging mga manunugis mismo. Sa unang umaga ng pagsasanay, dinala kami ni Nana Marcela sa bakuran. Bitbit niya ang isang sakong puno ng mga kakaibang gamit, mga kahoy na krus, sibat na yari sa kawayan, bote ng lana, buntot ng pagi at sandamukal na mga bawang mula sa aming sakahan. Nakakapanibago kasi sanay lang ako na makakita ng mga ganitong bagay bilang simpleng pananim o sangkap pangluto. Pero sa kamay ni Nana Marcela para silang naging mga sandata sa gyera. Hala, sige! Umanda na kayong dalawa, Benok, Ponsoy! Itayo ninyo itong bambante sa gitna at ito ang gagamitin natin sa pagsasanay. Isipin ninyo, isa itong aswang. Nakakatakot naman ang itsura niyan, Nana. Kayo ba ang gumawa niyan? Abay, sino pa ba? Mas malala pa riyan at itsura ng mga aktual na aswang na pwede ninyo makaharap. Kaya umayos ka na. Ipinapwesto ni Nana Marcela sa gitna ng malawak na pwesto namin ang bambanti o mas kilala ng iba sa tawag na scarecrow. Pinapila niya kami ni Kuya. Unang ipinakita ni Nana ang paggamit ng sibat, kung paano yun hawakan ng tama, paano ito itarak at kung paano ito gamitin sa mga kalaban mula sa malayo. Si Kuya Ponsoy ang unang pinasubok niya.
Gaya ng inaasahan, mabilis niyang nakuha ang tamang porma. Malakas ang braso ni Kuya at matibay ang katawan, kaya't halos isang tira lang, bumagsak agad ang bambante. Ako ang medyo natagalan. Nakailang subok pa ako bago ko tuluyang naibaon ng maayos ang sibat sa katawan nun. Ay, salamat. Nakaisa rin. Magaling, Benok. Sige, isa pa at nang lalong masanay ang braso mo. Sabi ko na nga ba't kaya mo rin yun, Benok eh. Ayos yan, tol. Sige, subukan pa natin ulit. Agad-agad, kuya. Hindi ba pwedeng pahinga muna? Hindi pwede. Hindi mo yan po pwedeng sabihin kapag nasa gitna ka na ng labanan. Ano pang hinihintay mo? Hala, tumayo ka na at magsimula kang ulit. Sunod kaming tinuruan ni Nana Marcela kung paano gumamit ng bawang at krus bilang panangga. Minsan bigla na lang siyang susugod hawak ang isang patpat at kailangan naming harangin gamit ang krus o ipukol ang bawang sa tamang timing. Sa una, hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot kasi kahit matanda na si Nana, ang bilis pa rin ng kilos niya. Para pa rin siyang sundalong sanay sa laban. Pero hindi maikakailang hinahapo na siya paglipas ng ilang minuto. Si Isabel naman nanunood lang mula sa gilid. Kita ko sa mga mata niya na kabado siya sa nakikita. Hindi ko naman siya masisisi. Ako mismo, kinakabahan pa rin. Pero kapag tinitingnan ko si Kuya na seryoso at determinadong matuto, parang nagkakaroon din ako ng lakas ng loob. Grabe, ang bilis mo natuto, Ponsoy. Kung wala lang akong alam, iisipin ko na sanay ka na lumaban. Di mo aakalain na ngayon lang kayo tinuruan kung paano gawin yung mga ginagawa ninyo. Hindi naman. Siguro dala lang din ang dugong nananalaytay sa ugat namin. Isa pa, sanay kasi ako sa gawaing bukid at iba pang mabibigat na trabaho. Eh, ikaw, Benok, napagod ka ba? Ha? Ako? Siyempre hindi. Nakita mo naman, di ba? Ilang beses ko lang sinubukan, nakuha ko rin. Oo nga, pero ang dami mong reklamo kanina. Akala ko nga susuko ka na eh. Hindi ako susuko. Kung si kuya nga hindi sumusuko, ako pa kaya? Sira ka. Bakit naman ako ang ginagawa mong kompetensya? Mukhang effective ang training mo, Nana Marcela. Wala pa yan, Iha. Mga pinakamadadali lang muna ang itinuturo ko. Kapag nakita kong handa na sila, tsaka natin itataas ang level ng ensayo. Kaya pa namin, Nana. Huwag kayong mag-alala. Ikaw talaga, Punsoy. Para kang walang kapagunan. Tingnan mo nga tong si Benok, oh. Halos lalawit na ang dila. Maawa ka naman sa kapatid mo. Mas mabuti na yung ganito, Isabel. Kapag nasanay agad ako, masisigurado ko agad na ligtas ka. Kitang-kita kong pinamulahan agad ng mukha si Isabel sa sinabi ni Kuya Ponsoy. Napaiwas din siya ng tingin, pero ang kuya ko ay diretsong nakatitig lang sa mukha ng dalaga. Halata sa mga mata nila ng mga sandaling yon ang paghanga sa isa't isa. Ngayon ko lang nakitang tumingin ng ganon si kuya sa isang babae. Hindi ako sanay. Naninibago ako. Salamat. Salamat sa'yo, Punsoy. Sa akin, hindi ka magpapasalamat. Nagsasanay din ako para sa'yo, no? Oo na. Oo na. Salamat sa inyong dalawa. Sige, Tol. Ikaw na muna ang sumubok ulit. Tingnan natin kung natutunan mo talaga. Sige ba? Hindi ko alam kung bakit parang nakakaramdam ako ng pag-iinit ng ulo ng mga sandaling yun. Kaya nang ayain ako ni Kuya Ponsoy na magpatuloy sa pag-iensayo, sumunod agad ako. Kaso pagtira ko ulit ng sibat, bigla yung pumalya. Tapos nasalubsob pa ang daliri ko. Ang layo ng tama mo, Benok. Loko, nagbibiro lang ako kanina, no? Ito, siguradong tatama na to. Ayusin mo kasi ang forma mo, Tol. Huwag kang padalos-dalos. Isabel, pwede mo bang hawakan tong sibat? Ipapakita ko lang kay Benok kung paano ang tamang forma.
Nakita ko kung paano hinawakan ni Kuya ang kamay ni Isabel para ipakita sa akin ang tamang hawak ng sibat. Nang mga sandaling yun, nagsalubong talaga ang kilay ko. Halatang halata ko sa kilos ni Kuya Punsoy na parabang sa kalagitnaan ng training namin ay iba ang pinopormahan niya. Hindi ang sibat, kundi si Isabel. Ang bigat pala talaga nito, Punsoy. Relax ka lang. Gamitin mo ang bigat ng katawan mo. Hindi lang puro braso. O, ayan. Ganyan. Sige, iamba mo. Benok, manood ka. Tamaan ko. O, di ba? Ang galing, Punsoy. Turuan mo din si Benok. Dali. Ayoko na, pagod na ako. O siya, sige na. Magpahinga na muna kayo dyan. Bukas ulit tayo magpapatuloy. Sige, Nana. Maraming salamat po. Habang nagpapahinga kami matapos ang training, napansin ko ang dalawa. Si Isabel at Kuya na magkatabi. Nagkakwentuhan pa rin. Hindi ko marinig lahat ng pinag-uusapan nila pero ramdam ko sa paraan ng ngiti ni Isabel na mas magaan na ang loob niya kay Kuya. At si Kuya naman parang iba na ang tingin sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng tingin yun, pero alam kong hindi na lang yun simpleng pagkalinga o paghanga. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang naramdaman ko habang pinagmamasdan sila. Para bang may kumurot sa dibdib ko, parang may bagay na hindi ko maipaliwanag. Ewan ko ba, siguro dahil lang sa nasanay akong kami ni Kuya ang palaging magkasama. Kaya ganun. Yun ang dahilang pilit kong ipinapasok sa isip ko. Pero habang nakikita ko silang dalawa na tila nagiging mas malapit, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang lungkot. Lungkot na iba ang tama sa dibdib. Aminin ko man o hindi, tinatraidor ako ng sarili kong puso. Hindi ko po pwedeng sabihin kasi baka isipin ni Kuya na nakikipag-agawan ako sa kanya. At si Isabel, siguro mas lalayo ang loob niya sa akin kung sakaling malaman niya. Kaya nanahimik na lang ako. Pinilit kong ngumiti. Pinilit kong magpanggap na ayos lang sa akin ang lahat. Pero sa loob-loob ko, Sir Jupiter, nagsisimula na akong kabahan. Hindi lang dahil sa banta ng mga aswang, mas kinakabahan ako kasi baka ako mismo matalo sa tahimik na laban na to. Kinaumagahan, bigla na lang naming nakita si Nana Marcela na hahangos papunta sa kubo. Halatang ang pagkataranta sa mukha niya habang pawis na pawis at hinihingal. Nana, ano hong nangyayari? Bakit ho parang hinahabol kayo ng kabayo dyan? O mga iho, nadagdagan na naman. May nakita na namang bangkay kanina madaling araw sa gilid ng ilog. Ganon din ang sitwasyon. Ginilitan at walang puso. Siguradong kagagawan nila to. Ano? Diyos ko. Pang-ilan na ho ito, Nana? Panlima na, iho. Panlimang bangkay na ito ngayong linggo. Ang buong baryo ay nagkakagulo na. Wala silang masabi kung sino o anong nilalang ang may gawa. Pero alam nating lahat kung ano talaga ang totoo. Ang mga aswang. Nana, baka naman natuntunan nila tayo. Hindi nga malayong ganon, iho. Pero malakas ang proteksyon ng bawang na nakapalibot sa kubo ninyo. Malamang ay natatakot sila lumapit ng direkta. Kaya mga inosenteng tao ang nadadamay. Ibig sabihin, dahil sa amin, pati buong baryo nadadamay. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Tol. Sigurado kung kahit wala tayo rito, hindi pa rin titigil sa pambibiktima ang mga aswang na yan. Kaya nga pinipilit kong sanayin kayo. Hindi pwede natatambay lang tayo rito at aasa sa pagtatago sa likod ng sakahan. Darating ang araw na makakahanap sila ng paraan para makalapit sa inyo. At kapag dumating yon hindi na natin masisigurado ang kaligtasan natin. Kuya, naisip ko lang, umalis kaya ulit tayo rito. Magtago tayo sa ibang lugar. Total, hindi pa naman natin nagagalaw ang pera ni Isabel. Hindi pa sapat ang pag-iensayo natin, baka mapahamak siya. Hindi tayo aalis, Tol. Kahit saan pa tayo tumakbo, matutunton nila tayo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang madampian man lang nila kahit ang dulo ng daliri ni Isabel.
Tama si Punsoy. Dito na rin ang pinakamalakas sa depensa natin. Ang sakahan ng bawang ang nagbibigay proteksyon hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa dalagang kasama ninyo. Ewan ko, kuya. Hindi ko alam kung tama bang manatili tayo rito. Ang dami nang nadadamay na tao eh. Kaya nga kailangan nating lumaban. Tahimik lang si Isabel mula sa isang sulok. Nakaupo siya sa bangko, nakayuko at hindi sumasabat sa usapan. Para bang may iniisip siyang malalim o baka ayaw niya lang na magkomento. Hindi ko rin alam kung takot siya o may iba pang dahilan. Basta ang alam ko, ramdam kong mabigat din ang loob niya habang pinapakinggan ang palitan namin ng usapan ni Nana Marcela at Kuya Punsoy. Lumipas ang mga araw pero hindi nawala sa isip ko ang balitang ibinahagi ni Nana. Tuwing gabi iniisip ko kung darating ba ang oras na biglang lalampas ang mga aswang sa mga tanim naming bawang at diretsong papasukin kami sa kubo. Dahil doon parang halos hindi na nga ako makatulog pero higit pa sa takot, may isa pang bagay na hindi ko maalis sa isip ko. Si Isabel. Minsan kasi napapansin ko na lang na may mga sugat ang mga kamay niya. Maliit lang pero halatang bago, para bang galing sa hiwa ng matalim na bagay. Uy, Isabel, anong nangyayari sa kamay mo? Wala to. Maliit na gasgas lang. Gasgas? Kagabi lang wala pa yan ah. Saan ka ba galing? Naglalakad-lakad lang ako sa labas. Sa labas? Madaling araw pa lang. Gising ka na at wala ka na sa higaan. Lagi kang nauuna gumising kaya sa amin. Tapos kapag bumabalik ka, maliwanag na. Isabel, nasa panganib ang buhay mo. Baka naman kung mapano ka. Mahilig lang ako magpahangin sa umaga. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Namiss ko na ang sariwang hangin ng probinsya. Magpahangin? Hindi ka ba natatakot? Baka kung anong makasalubong mo sa labas. Hindi naman. Tsaka hindi naman ako lumalayo. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Sa tuwing bumabalik siya parang may kakaiba sa kilos niya. Parang pagod pero pilit niyang ikinukubli. At lagi na lang siyang may palusot. Kinabukasan gano'n na naman ang nangyari. Pagmulat ko, wala na siya sa higaan. Kuya, gising ka na? Si Isabel, wala na naman. Maaga na naman umalis. Hayaan mo na. Baka nga gusto lang niyang magpahangin, gaya ng sabi niya. Pero kuya, hindi ka ba nagtataka? Laging ganun. Tapos may mga sugat na hindi niya rin maipaliwanag. Kinakabahan ako sa kanya eh. Paano kung bigla na lang siyang matuntun ng mga aswang na humahabol sa kanya? Pinagsabihan ko na siya pero hindi siya nakikinig. Hayaan mo, kakausapin ko na lang siya. Mabuti pa nga. Baka sakaling sa'yo makinig siya. Nag-aalala ko sa kanya kuya eh. Alam naman nating nasa panganib ang buhay niya, di ba? Hindi na ako sinagot ni Kuya. Pero alam kong maging siya, nagtataka na rin sa ikinikilos ni Isabel. Ng mga panahong yon, hindi ko alam kung nagiging paranoid lang ba talaga ako o talagang may itinatago si Isabel. Isang hating gabi nang bigla na lang akong maalimpungatan sa mahimbing na pagkakatulog pagkatapos kong makarinig ng mga kaluskos na nanggagaling sa labas ng kubo. Napabalikwas agad ako ng bangon at agad na dinampot ang itak na palagi kong katabi sa higaan magmula nang umuwi kami ng probinsya. Lumingon ako sa higaan ni Kuya Punsoy at nakita kong tulog na tulog siya. Pero paglingon ko naman sa higaan ni Isabel, nagulat ako nang makitang wala siya doon. Kuya si Isabel, wala sa higaan. Ha? Nasaan siya? Huwag ka maingay kuya. May naririnig akong mga pag-angil sa labas. Maganda ka. Buisit, huwag mo sabihing natuntun na nila tayo. Agad ding bumalikwas ng bangon si Kuya at dinampot naman ang sibat niyang gawa sa tulos ng kawayan. Ganon din ang buntot pagi. Mabilis pero maingat kaming kumilos sa loob ng bahay para hindi maramdaman ng kung sino mang nasa labas ang presensya naming dalawa. Isinuot din namin ang hintura na ibinigay sa amin ni Nana Marcela para itago sa mga aswang ang amoy namin. Agad akong sumilip sa maliit na siwang ng bintana at ganun na lang ang gulat ko nang makita kong nandoon si Lazaro sa di kalayuan kasama ang kanyang mga alipores.
Kuya, si Lazaro! Punyeta, nasaan na ba si Isabel? Hindi ko alam, kuya, pero hindi ko siya nakikita sa paligid. Mukhang hinahanap din siya ng mga buwisit na yan. Lumabas kayo riyan, mga tampalasan! Alam kong dito kayo nagtatago. Ilabas ninyo sa Isabel kung ayaw niyong ubusin namin ang lahat ng tao rito sa lugar ninyo. O kung ayaw ninyong patayin ko ang matandang ito. Literal na nanlaki ang mga mata ko nang makita kong inilabas ng kanang kamay niyang si Amado mula sa gitna ng kumpulan nila si Nana Marcela. Antimano tatayo na agad sana ako at susugod sa kanila pero nagawang pigilan ni Kuya Punsoy ang balikat ko. Huwag ka magpadalos-dalos, Tol. Baka lalong mapahamak si Nana kapag sumugod tayo ng hindi nag-iisip. Tingnan mo. Hindi sila makalapit dito sa kubo. Ibig sabihin, talagang may epekto sa kanila ang sakahan. Anong gagawin natin, kuya? Siguradong kapag hindi tayo lumabas, papatayin nila si Nana. Hayaan mo muna ako mag-isip, Tol. Kumalma ka muna. Mas lalo tayong mapapahamak kapag pinairal natin ang taranta at takot natin. Hindi na ako nakasagot pa kay Kuya. Naikuyong ko na lang ang kamao ko, Sir Jupiter, habang nakasilip ako sa siwang at binabantayan ang mga susunod nilang kilos. Maya-maya nagulat na lang ako nang biglang lumabas si Kuya ng bahay. Kuya, anong ginagawa mo? Diyan ka lang, Tol. Kuya! Langya, akala ko ba mag-isip muna kami ng solusyon? Si Isabel bang hinahanap mo, Lazaro? Nandiyan siya sa loob ng kubo. Kung siya lang naman ang kailangan mo, ibibigay ko siya sa'yo ng walang kahirap-hirap. Pero akin na muna ang nanang ko. Anong ginagawa nito ni Kuya? Nasisiraan na ba siya ng bait? Anong akala mo sa akin, tanga? Hindi mo ko madaling mauuto, bata. Ilabas mo muna si Isabel at ibibigay ko sa iyo ang matandang ito. Huwag, Punsoy! Huwag na huwag mo gagawin yan, kundi malilintikan ka sa akin. Hindi ninyo alam kung anong klaseng gulo ang pwedeng mangyari kung ibibigay ninyo si Isabel sa walang hiyang aswang na to. Sinisigurado ko sa inyo, uubusin niya tayo. Tumahimik ka, tanda. Biglang tinampal ni Lazaro sa mukha si Nana Marcela gamit ang likod ng palad nito at kitang-kita ko mula sa pwesto ko kung paano tumalsik ang dugo sa bibig niya dahil doon. Talagang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Nang galaiti ako noon at gigil na gigil akong sugurin si Lazaro pero pinakalma ko ang sarili ko. Ang ginawa ko'y hinanap ko mula dun sa baul namin yung sumpak na ginawa namin ni Kuya. Isang sumpak na matagal nang nakababad sa napakaraming kumpul ng mga bawang. Ganon din ang mga bala nito. Itinutok ko yun dun sa maliit na siwang kung saan ako nakasilip kanina. Handa ko na sanang paputokin yun nang bigla na lang mula sa kung saan ay lumabas si Isabel at nagpakita sa harap ng mga aswang na humahanap sa kanya. Isabel, anong... Pero hindi na nakaumang pa si Kuya Punsoy, Sir Jupiter, dahil sa isang iglap ay hinugot ni Isabel mula sa kanyang tagiliran ng isang bolo. Tapos ay para siyang ipu-ipong bigla na lang umikot sa pwesto ng mga aswang at iwinasiwasyon dahilan para magsirita ng dugo ng mga ito sa hangin. Walang hiya ka, Isabel. Walang hiya ka. Ikaw ang pumatay sa ama ko. Amado, hulihin ninyo ang babaeng yan. Isabel, huwag mo hayaang makuha ka nila. Punyeta, anong nangyayari dito? Mamaya na kami magpapaliwanag sa inyo, Benok, Punsoy. Handa na kayo. Tulungan ninyo lumaban si Isabel. Nang marinig namin yun kay Nana, parang otomatik kong kumilos ang katawan namin ni Kuya. Tumalon ako mula dun sa bintana ng kubo namin tapos mabilis akong nakipagbuno sa isa sa mga aswang na kasama ni Lazaro. Taga dito, taga doon, hampas dito, hampas doon. Napakarami mo nang pinatay sa mga kalahi namin, Isabel. Pagkatapos mo kong linlangin at akitin, ito lang pala ang balak mong gawin. Pati ang mga inosenteng aswang sa lugar na ito, idinamay mo sa galit mo sa amin. Iginanti ko lang ang mga magulang ko, Lazaro. Kayong mga aswang, hindi dapat kayo nabubuhay dito sa mundo kasama namin.
Papatayin kita, Isabel! Papatayin kita! Nagtanggang sumugod si Lazaro, Sir Jupiter, pero wala siyang nagawa ng isang malakas na wasiwas ang ginawa ni Isabel sa hawak ng itak. Napahiyaw si Lazaro sa sakit. Ang akala ko nga ay mapapatay na ni Isabel si Lazaro, pero mabilis na kumilos si Amado at nakalmot siya nito. Buti na lang at nandoon si Kuya Punsoy sa malapit at nagawa rin itong protektahan si Isabel laban sa iba pang aswang sa paligid. Aaminin kong ng mga sandaling yon wala halos akong naitulong sa laban dahil sa totoo lang ay naguguluhan pa talaga ako sa nangyayari. Hindi ko inaasahan na ganun kagaling lumaban si Isabel. Para siyang sanay na sanay. Eksperto siya sa paghawak ng itak at sa pagpatay ng aswang. Malayong malayo siya sa Isabel na nakilala namin. Ang Isabel na kailangan naming iligtas at protektahan laban sa mga aswang. Amado, umatras na tayo. Malapit nang mag-umaga. Siguradong madedehado tayo. Mga kasama, narinig niyo ang pinuno. Halina kayo. Hindi pa tapos ito, Isabel. Tandaan mo yan. Babalikan ko kayo. Dahil may sugat na rin si Isabel ng mga sandaling yon, Sir Jupiter, hindi na niya nagawa pang habulin sila Lazaro nang tumakas sa mga ito. Hanggang ngayon, kapag inaalala ko ang gabing yun, hindi pa rin ako makapaniwala na nakita mismo ng dalawa kong mata kung papaanong may mga nilalang na lumipad sa himpapawid gamit ang mga pakpak nilang malapaniki. Para bang panaginip lang ang lahat ng yun kapag inaalala ko. Maupo ka muna rito, Isabel. Patingin ang sugat mo. Kaya ko pa. Gas-gas lang to. Si Nana ang tingnan nyo. Baka nasugatan siya ng mga aswang na yun. Ayos lang ako. Pahinga lang ang kailangan na matandang to. Kayo muna ang mag-usap. Sa tingin ko'y kailangan na nating magpaliwanag, Isabel. Yun nga rin ang gusto kong malaman. Ano ka ba talaga, Isabel? Bakit parang sanay na sanay ka sa pagpatay ng aswang? Tol, dahan-dahan lang. Kakagaling lang natin sa gulo. Magpahinga muna tayo at magpalamig ng ulo para makapag-usap tayo ng maayos. May sugat si Isabel. Gamutin muna natin siya. Huwag na, Punsoy. Magpapatulong ako kay Nana mamaya sa pagtali ng benda. Mas mabuti na sigurong sabihin ko na ang lahat. Sigurado ka? Tumango si Isabel at gumawa ng isang malalim na buntong hininga bago siya nag-angat ng tingin sa amin ni Kuya Punsoy at nagpaliwanag. Yung mga bangkay na sunod-sunod na natatagpuan itong mga nakaraan, ako ang may gawa nun. Ano? Yung mga bangkay na putol ang dila at nawawala ang puso? Ikaw ang may gawa nun? Ganun na nga, Benok. Tuwing madaling araw ako pumapatay para hindi na nila magawa pang pagalingin ang kanilang mga sugat. Ang mga uri ng aswang na kinakalaban natin ay may kakayahang makagala at makisalamuha sa mga tao kapag umaga. Pero hindi sila pwedeng abutan ng mismong pagsikat ng araw dahil doon sila nagiging pinakamahina. Kabaliktaran kasi yun ng takip silim na siya naman nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas at kakayahan. Bakit mo yun ginawa? Dahil hindi sila mga tao, Punsoy. Mga aswang sila. Hindi umalis ang iba sa kanila sa lugar na to. At sa totoo lang, ay nagsisimula na naman silang dumami. Alam kasi nila na matanda na ang mga natitirang manunugi sa lugar na to. Nanguhuli sila ng mga dayo at kung minsan, pati mga taga rito na napapalayo o ginagabi sa daan. Kumurap ako. Biglang bumalik sa isip ko ang balitang hatid ni Nana ilang araw ang nakaraan. Ang buong akala namin gawa yon ng mga kasamahan ni Lazaro. Ang hindi namin alam si Isabel pala ang tahimik na pumapatay sa kanila. Kaya pala palagi siyang nawawala tuwing madaling araw, yun pala ang ginagawa niya. Ayaw kong aminin pero may bahagi sa akin ang nakaramdam na parang pinaglaruan kami sa lihim na yon. Talagang sumama ng matindi ang loob ko. Bakit kailangan mo pang ilihim ang tungkol doon? Pwede mo naman kaming sabihan. Kasi nung una hindi ko na alam kung mapagkakatiwalaan ko kayo. Mga empleyado kayo ng mga kalaban ko. Pangalawa, hindi ako sigurado kung kaya niyong tanggapin ang totoo tungkol sa akin. Ano bang totoo?
Isa akong manunugis, gaya ng lolo't lola nyo. Pero lumaki ako sa ibang bayan. Ang mga magulang ko ang mga unang nagturo sa akin. Sila ang una kong kasama sa panguhuli ng mga aswang. Kung manunugis ka, bakit ka napunta sa poder ni Lazaro? Dahil sa ama niya, siya ang pumatay sa mga magulang ko. Matagal ko yung hinanapan ng paraan. Inaral ko kung saan sila at kung paano sila kumikilos at ano ang mga kahinaan nila. At oo, lumapit ako. Ako ang lumapit kay Lazaro. Hindi totoong kinuha nila ako ng sapilitan. Nilapitan ko si Lazaro para makaganti ako sa ama niya. Sinabi niya sa akin nung unang araw na dumating kayo rito. Mula pa lang sa paraan ng paglakad at paghawak niya ng patalim, alam ko nang hindi siya simple babae lang. Alam niyang hindi niya kayang itago sa akin ang lahat ng yon dahil pareho kaming manunugis. Kaya umamin sa akin si Isabel. Naghintay ako ng pagkakataon noong makapasok ako sa punerarya kung nasaan din naninirahan ng ama ni Lazaro at kung saan ko kayo nakilala. Matagal ko na kayong minamatyagan, Benok Punsoy. At kasama sa plano ko na matuklasan nyo kung ano talagang uri ng nilalang ang among pinagsisilbahan ninyo. Ako ang lumason sa matandang yon, kaya bigla siyang nahihina. Hanggang sa makatsyempo ko ng pagkakataong pasukin ng matanda sa kwarto niya at doon ko siya pinatay. Kaya ka pala hinahabol ni Lazaro. Hindi lang dahil pinatay ko ang ama niya, Benok. Totoo ang unang sinabi ko sa inyo. Nalaman ni Lazaro kung ano ko. Na hindi lang ako isang manunugis, kundi isa ring baylani. Yun ang gusto nilang gamitin para palakasin ang lahi nila. Alam kong hindi ko kayang mag-isa ang buong angkan ni Lazaro, kaya minabuti kong sumama sa inyo. Kung ganon, simula pa lang pala. Alam na ni Nana ang lahat. Oo, pero hindi ko sinabi sa inyo agad. Hindi dahil gusto ko kayong paikutin. Matagal ko na kayong kinukumbinse, hindi ba? Na sumunod kayo sa yapak ng lolo at lola ninyo. Pero hindi kayo nakikinig sa akin. Kaya nang dumating si Isabel, nakakita ako ng paraan kung paano kayo pupuwersahin na maging manunugis din na kagaya namin. Nakita ko kung paano nyo ginustong protektahan ang isang dalagang nangangailangan ng tulong. Kaya sinamantala ko yon. Yon ang dahilan kaya itinago namin sa inyo ang tunay at galing na lakas ni Isabel. Sa madaling sabi, ginamit ni Nana Marcela si Isabel para kami mismo ang magkusang magsanay para pumatay ng mga lintik na aswang na yun. Para akong sinampal ng katotohanan, Sir Jupiter. Pakiramdam ko na loko ako ng matindi. Hindi ko akalaing magagawa yun ni Nana Marcela. Lalong-lalo na ni Isabel pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa kanya. Para kaming timang na ipinagtatanggol siya gayong sa kanya dapat pala natatakot ang mga aswang. Patawarin niyo sana ako, Benok, Punsoy. Pero ginawa lang namin yun dahil kailangan kayo ng mga tao sa lugar na to. Matanda na si Nana Marcela at alam din yun ng mga aswang. Kaya nga nagsisimula na naman silang pamugaran ng lugar na ito. Kung walang susunod sa yapak niya, masasayang lang ang pinaghirapan ng lolo at lola niyo. Hindi ibig sabihin nun ayos lang ang ginawa mo. Niloko mo kami, Isabel. At kayo rin, Nana. Alam ko, Benok. Alam ko. Kaya nga, humihingi ako ng tawad sa inyo. Tumahimik sandali ang lahat. Wala na rin naman akong maisagot nun. Sa totoo lang ay naiintindihan ko naman talaga ang lahat ng paliwanag nila. Pero hindi ko pa rin maialis sa dibdib ko ang matinding sama ng loob. Nanahimik na lang ako sa isang gilid. Tapos si Kuya ang lumapit kay Isabel. Naiintindihan ko, Isabel, Nana. Pero wag nyo na sanang ulitin yun. Wag na kayong maglilihim sa amin, pwede ba? Maraming salamat sa iyo, Punsoy. Ano bang susunod na plano? Nagbanta si Lazaro. Siguradong hindi pa rin siya titigil. Ipagpatuloy ninyo ang pagsasanay. Marami pa kayong kailangang matutunan. Huwag kayong mag-alala dahil sa pagkakataong ito, kasama ko na si Isabel sa pagtuturo sa inyo. Si Isabel ang magtuturo? Kung ayos lang sa iyo, Benok. Alam ko masama pa rin ang loob mo sa akin pero baka pwedeng isang tabi mo muna yan. Makipagtulungan ka na muna. Tingin ko mas mabuting makinig tayo, Tol. Sige, sabi niyo eh. Tumayo si Nana Marcela at dahan-dahang pumasok sa silid niya para magpahinga.
Si Kuya sumunod ng tingin tapos bumalik sa upuan niya. Si Isabel maingat na tinanggal ang punit na tela sa braso at pinalitan ng malinis. Kita ko ang marka ng kuko sa balikat niya pero parang ni hindi man lang siya apektado noon. Parang sanay na sanay siyang nasusugatan. Nagpatuloy ang pagsasanay namin. Pero simula nang malaman ko ang totoo, unti-unti ko nang inilayo ang loob ko kay Isabel. Hindi dahil galit ako sa kanya o sa ginawa nila ni Nana Marcela. Sa totoo lang ay mabilis ko naman silang napatawad doon. Pinili kong huwag nang makipaglapit ulit kay Isabel. Dahil ayokong maging hanlang sa umuusbong nilang pagtitinginan ng kuya ko ng mga panahong yun. Kumusta ang pagroronda ninyo, Isabel, Punsoy? Wala pa rin, Nana. Wala kaming nahuli. Dumadami ang nangyayaring patayan, pero lalong naging mailap ang mga walang iyang aswang na yan. Hindi namin alam kung paano namin sila tatakutin para tumigil sila sa ginagawa nila. Hindi naman yan kagagawan ng mga aswang na naninirahan dito sa lugar namin noon pa. Hindi sila ganyan kumilos. Sigurado akong galing sa grupo ni Lazaro ang umatake dito ngayon. Ano kaya kung sugurin natin sila sa lungga nila? Alam naman nating yung punerarya mismong ginagawa nilang taguan. Masyadong delikado yun, Punsoy. Kung noon lang, siguradong papayag ako sa gusto mong mangyari. Pero iba na ngayon. Hindi ko gugustuhin may mapahamak na kahit sino sa atin para lang sa mga aswang na yan. Tama si Isabel. Hindi magandang ideya kung tayo ang susugod sa kanila. Hayaan natin sila na magpunta ulit dito. Mas malaki ang tsansang manalo tayo kapag nandito tayo sa sakahan. Kita ko ang takot sa mukha ni Isabel habang nag-uusap sila ni Kuya. Halatang halata sa boses niya ang pag-aalala. Doon pa lang ay alam ko nang talagang nahulog na nga ang loob nila sa isa't isa. Natawa ako noon sa sarili ko nang makaramdam ako ng kirot sa dibdib. Nang gabing yon, Sir Jupiter, hindi ako makatulog sa pag-iisip. Nagtatalo ang utak at dibdib ko kung tama ba ang binabalak kong gawin. Naririndi na kasi ako noon sa parang hindi matapos-tapos na patayan. Naaaburido na ako sa ganung buhay. Sa isip ko noon hindi na sapat yung ginagawa ni Kuya at Isabel na paghahanap sa mga aswang na umaaligid sa lugar namin. Hindi matatapos ang problema namin kung hindi namin tatapusin ang punot dulo ng lahat ng ito. Kaya naman isang mabigat na desisyon ang ginawa ko. Manong Baydo, oh. Sa wakas, nakabalik din. Amado, bilisan nyo at isarado nyo na yung tarangkahan. Gusto ko na makapagpahinga. May mga bagong dating na bangkay, alam nyo nang gagawin. Mula sa kinatataguan ko ay kitang-kita ko kung paano manduhan ni Lazaro ang mga tauhan niya sa bakuran ng punerarya. Aligaga namang nagsisunuran ng mga ito na akala mo'y doon nakasalalay ang buhay nila. Napaisip tuloy ako. Noong mga panahong doon pa kami nagtatrabaho ng Kuya, ganun din kami kabilis kumilos kapag minamanduhan kami na mag-amang Victor at Lazaro. Ni hindi man lang kami nagtaka sa kakaiba at weirdong mga kilos nila. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na sa Maynila pa kami talagang makakasalamuha ng mga aswang na literal na kumakain ng laman loob ng tao? Niwala man lang kaming kaalam-alam ni Kuya na nasa bingit na pala kami ng panganib. Nang maisara ni Amado ang gate ng punerarya, sa wakas doon na rin nagsimula ang pag-aabang ko ng tamang oras na isagawa ang plano ko. Naupo ako sa likod ng puno sa bakanting loteng katapat ng punerarya. Nanlalagkit ang balat ko dahil halos ipaligo ko ang hintura para lang hindi ako maamoy ng mga aswang. Gusto ko talagang magtagumpay sa gagawin ko dahil ayoko pa rin namang mamatay. Ayos na siguro tong mga dinamitang to. Umanda kayo sa aking mga aswang kayo. Nang makita kong malapit ng mag-umaga, isa-isa ko nang inihagis sa bubungan ng impyernong lugar na yon ang sindidong mga dinamita na kanina ko pa inihanda. Sunod-sunod ang naging mga pagsabog sa lugar at ramdam kong biglang nagkagulo ang mga aswang sa loob. Sinigurado ko na walang makakakita o makakakilala man lang sa akin habang ginagawa ko yun. May takip ang mukha ko para makasigurado. Maingat din akong nagtatago sa ibabaw ng malaking puno.
Ang akala ng mga aswang na to magandang ideya na ilagay nila ang nakakapangilabot nilang punerarya sa loob ng isang tagong lugar na walang kapitbahay. Hindi nila alam magiging pabor pa pala yun sa akin dahil malaya kung nagawa ang gusto ko. Makaligtas man ang mga damuho sa pagsabog na gawa ng mga dinamita ko, sigurado akong wala naman na silang mapupuntahan. Masusunog sila sa sikat ng araw gaya ng sinabi ni Isabel. Paalis na sana ako nang makita ko si Amado at Mang Arsing na kahit lapnos na ang balat ay pilit na sinasalba ang isang malaking itim na bagahe. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong naglalaman yun ng parang mga sanggol na ang hitsura ay mukhang mga hayop. Kinabahan ako dahil doon, dumampot ulit ako ng isa pang dinamita sa bag ko at yun ang inihagis ko sa direksyon nila. Hinintay kong sumabog muna yun bago ako tumakbo, palayo. Diyos ko, Benok! Ano ba pumasok sa utak mo, ha? Sino nag-utos sa'yo na mag-isa kang umatake? Bakit? Nagtagumpay naman ako ah. Napatay ko ang mga aswang. Tapos na ang problema natin. Hindi ko na matiis. Naririndi na ako sa kalagayan natin eh. Ito ang dahilan kung bakit ayoko maging manunugis. Siraulo ka ba, Tol? Alam mo bang delikado yun? Paano kung nagkamali ka ng 1 kilos man lang? Paano kung nahuli ka nila? Hindi naman nangyari yun, di ba kuya? Ito ako sa harap nyo ngayon oh. Buhay na buhay. Hindi mo naiintindihan, Tol. Akala mo ba ganun-ganun lang yun? Akala mo titigil na sila dahil pinasabog mo ang lungga nila? Napatay mo man si Lazaro. Hindi titigil ang mga kapanalig nilang aswang sa paghahanap sa'yo. Gagantihan ka nila. Hindi matatapos ang gera na to dahil sa ginawa mo. Lalo mo lang pinalala ang sitwasyon dahil dinamay mo ang ibang mga aswang na kaanak nila na hindi dapat sumasabak sa laban. Ang ibig nyo bang sabihin yung mga bagong silang na aswang doon sa punerarya? Nakita ko mga yun. Nung paalis na ako pagkatapos ko silang pasabugin. Sigurado akong patay na rin sila. Ah, Diyos ko! Hindi mo dapat ginawa yun, Benok. Hindi mo dapat isinangkala ng buhay mo. Bakit ka ba umiiyak? Akala ko ba gusto mong makagat sa lahat ng aswang na yan? Pero ipinahamak mo na naman ang sarili mo eh. Ano pang say-say nun? Ngayong ako na ang hinahabol nila, pwede ka lang mabuhay ng matiwasay kasama si Kuya Ponsoy. Hindi mo na kailangan maghanap o makipaglaban sa kanila. Sigurado ako, wala na rin naman kayong halaga sa kanila. Ganun naman ang ugali ng mga aswang na yon, hindi ba? Ano bang sinasabi mo, Tol, ha? Kuya, alam ko kung anong ginawa ko. Gusto ko lang makatulong sa inyo. Kuya, ikaw nang bahala kay Isabel at Nana Marcela. Bantayan mo sila. Sobra ang takot nila nang malamang napatay ko nga ang mga halimaw na yun. Kita ko ang sobrang pag-aalala sa akin ni na Isabel at Kuya Ponsoy, lalong-lalo na si Nana Marcela. Pero ako ng mga panahong yun, wala akong naramdamang pagsisisi sa ginawa ko. Alam kong nagawa ko na ang makakaya ko para makatulong. Napag-isipan ko na rin naman ang lahat ng ito. Ano bang ibig mong sabihin, Iho? Bakit ba parang nagpapaalam ka? Huwag kayong mag-alala, Nana. Hindi nila ako maaano. May plano na rin ako bago ko pagawin ang lahat ng to. At ano yun? Tulungan niyo ako mag-impake ng gamit. Sa susunod na araw, lilipad na ako papuntang Japan. Natanggap na ako sa trabaho doon. Aalis ka, Tol? Mangingibang bansa ka? Oo, kuya. Siguro naman, hindi na ako mahahabol pa ng mga aswang doon, di ba? Nagkatinginan na lang sila pagkatapos noon, ako naman ay natawa. Nang mga sumunod na araw, ang kinailangan na lang namin gawin ay ingatang hindi ako masugod ng mga aswang. Hindi ako umalis ng sakahan habang binubuno ko ang mga huling araw ko sa probinsya. Bagamat namamataan namin silang umaali-aligid sa paligid. Ginawa ni na Isabel at Kuya Benok ang lahat para hindi makalapit sa akin ang mga ito. Prinotektahan nila ako sa abot ng makakaya nila. Hanggang sa dumating ang araw na sa wakas ay aalis na ako. O ano? Handa na ba lahat ng dadalhin mo, Tol? Oo, ya. Bakit parang matatay ka na ewan dyan? Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na aalis na ako ngayon. Nagdadalawang isip ka na ba? Hindi sa ganun.
Inaalala ko lang, baka magkaroon ng aberya habang papunta ako ng airport. Alam ko namang hanggang ngayon, maaligid pa rin yung mga lintik na aswang na yan. Nag-aabang lang sila ng tamang pagkakataon para mapatay ako. Sigurado ako ngayon, alam na nilang aalis na ako ng bansa. Buo na ang loob ko. Pero kahit papaano, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng takot. Kaya nga sinasamahan ka namin para sigurado. Ayokong may mangyaring masama sa'yo bago ka pa makalis ng bansa. Tama. Mas mabuti na yan, Benok. Hindi natin alam kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Pero paano kayo? Baka kayo naman ang mapahamak pag uwi nyo galing sa paghahatid sa akin. Huwag mo kaming alalahanin, iho. Mas kailangan kang mailabas ng ligtas sa lugar na ito. Ikaw ang punteriya nila ngayon. Tama si Nana. Kailangan nating maging alerto habang papunta sa airport. Sige. Salamat sa inyo, kuya. Nana, Isabel. Mula sa kubo, sabay-sabay naming nilakad kung saan ipinarada ni Kuya Punsoy ang nahiram niyang owner jeep na gagamitin niya sa paghatid sa akin sa airport. Hindi pa man kami gaanong nakakalayo agad naming napansin ang mga nakahandusay na patay na hayop sa paligid ng daan. May mga manok na tila piniga ang leeg, mga aso na wakwak ang mga tiyan at dibdib, pati na rin mga kambing. Halos lahat wakwak ang dibdib at nawawala ang mga laman loob. Tanghaling tapat pero kakaiba ang bigat ng paligid. Mas lalo pa kaming kinilabutan nang makarinig kami ng mga kaluskos sa mga puno. May mga aninong biglang nagtatalunan sa itaas. Mabilis na gumagalaw na parabang sinusundan ang bawat hakbang namin. Ang dami yata nila ngayon. Kuya, nakikita mo rin ba yung mga nakatungtong dun sa mga sanga? Oo. Huwag kayong hihinto. Diretso lang tayo. Huwag kayong matatakot. Huwag na huwag kayong magpapakita ng kahinaan. Kilala ko ang mga yan. Hindi sila basta lalapit, lalo na at alam nilang armado tayo. Kahit marami sila, alam nilang bawat isa sa atin dito ay alam kung paano tumugis ng aswang. Parang gusto nilang takutin lang tayo. Ramdam naming lahat na hindi ordinaryong katahimikan ang namamayani sa paligid. Maging ang init ng araw parang walang epekto sa lamig ng hangin na bumabalot sa katawan ko ng mga sandaling yun. Tuloy-tuloy lang kami sa paglakad hanggang sa marating namin ang kinaroroonan ng owner jeep. Mabilis kaming sumakay at pinaandar agad ni Kuya ang makina noon. Habang umaandar, hindi pa rin nawawala ang mga anino sa gilid ng kalsada. May mga mata na tila kumikislap sa pagitan ng mga sanga ng punong nadadaanan namin. Tila ba mga nakamasid mula sa kakahuyan sa paligid namin. Kuya, bilisan mo pa. Baka bigla silang sumugod. Kalma lang, Tol. Hindi sila basta gagalaw hanggat hindi sila sigurado sa ikikilos nila. Mataas din ang tirik ng araw ngayon. Sigurado ako, sinusubukan lang nila tayong paatrasin. Ang presensya ni Benok ang dahilan kung bakit hindi rin sila makalapit ng tuluyan. Alam nilang marami siyang napatay sa lahi nila dahil sa ginawa niyang pag-atake. Kabilang na ang mga itinuturing nilang pinuno. May takot din ng mga yan, para din silang mga hayop. Kahit mga limaw sila, marunong silang kumilala sa mga nilalang na tumalo sa mga namumuno sa kanila. Sadyang hindi lang nila mapatawad si Benok sa ginawa niyang pandadamay sa mga bagong silang nilang miyembro. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi ni Nana Marcela. Lumingon ako sa bintana ng jeep at nakita ko pa ang isa pang patay na hayop sa gilid ng kalsada. Isang baboy na nakabitin sa puno. Butas ang tiyan. Halos masuka ako sa nakikita ko pero hindi pa man natatapos ang kaba ko. Bigla na lang humarang sa daan ng isang grupo ng mga kalalakihan. Nakatitig sila ng diretso sa akin. Galit ang mga ekspresyon ng mukha. Mukha silang mga normal na tao lang pero alam kong hindi. Kuya, ihinto ba tayo? Hindi mga tao yan, di ba? Mga aswang yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi sila kikilos na masama. Lampasan nyo lang. Sinusubukan lang nila kung aatras tayo. Mababang uri ng mga aswang lang ang mga yan. Nakatayo lang ang grupo ng mga lalaki sa gitna ng kalsada. Wala silang dalang armas pero ang mga mata nila ay puno ng galit. Para silang handang sumugod pero hindi naman sila gumagalaw. Idiniretso ni Kuya ang tingin sa daan at hindi siya natinag sa pagmamaneho.
Unti-unti naming nilampasan ang grupo na habang dumadaan kami ay dahan-dahan ding humahawi. Wala ni isa sa kanila ang pumalag. Wala ring sumubok para pigilan kami. Tahimik lang silang lahat, parang alam nilang dehado sila. Mukhang malaki pala talaga ang galit nila sa akin, no, kuya? Ikaw talaga, ginawa mo pang biro. Masyado ka namang seryoso, Isabel. Pinagagaan ko lang ang sitwasyon. Yan ang mamimiss ko sa'yo, Tol. Yung pagiging mapagbiro mo. Ito namang si kuya, nagdrama pa. Baka naman mag-iyakan pa tayo niyan, ha? Seryoso ako. Mag-iingat ka doon, ha? Mahirap ang buhay ng mag-isa. Ngayon lang tayo magkakahiwalay ng landas. Uuwi pa naman ako, kuya. Ano ka ba? Tsaka huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko to. Paglampas namin sa grupo ng mga lalaki, nakahinga kami ng maluwag. Pero hindi pa rin nawala ang kaba. Habang tumatakbo ang jeep, patuloy naming naririnig ang mga kaluskos sa paligid. Minsan parang may humahabol. Minsan naman ay biglang tatahimik. Ramdam ko ang pawis na dumadaloy sa likod ko kahit malamig ang hangin, pero pinilit ko na lang na huwag pansinin ang lahat ng yun para hindi na sila mag-alala pa. Ilang oras din ang biyahe bago kami tuluyang nakarating sa airport. Benok, nandito na tayo. Oo nga. Ay, eto na talaga to. Bumaba na tayo. Ihahatid ka na namin hanggang sa loob. Mukha namang wala nang nakasunod sa atin. Mag-iingat ka doon, iho, ha? Balitaan mo agad kami kapag nakarating ka na doon sa pupuntahan mo. Para naman alam namin na ligtas ka. Salamat, Nana. Salamat din sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, kuya. Benok, mag-iingat ka, ha? Kapag hindi mo kinaya doon, tandaan mo may uuwian ka. Huwag ka magdadalawang isip na magsabi. Kasama nila akong naglakad hanggang sa mismong departure area. Minsan pang tiningnan ni Kuya ang paligid, handa kung sakaling may biglang umatake. Pero wala naman ng mga aswang na sumunod sa amin. Niyakap ako ni Kuya at sobra kong naramdaman ang bigat ng loob niya. Si Isabel bakas din ng lungkot sa mukha. Si Nana Marcela naman nakatingin lang sa akin, pero ramdam ko ang tiwala niya. Nakakayanin ko ang bagong buhay sa ibang bansa. Pagpasok ko sa loob ng airport, hindi ko na sila nilingon pa dahil baka magbago pa ang isip ko. At sa wakas, matapos ang lahat ng kaba at panganib, tuluyan akong nakasakay sa eroplano at nakalabas ng bansa. At doon, Sir Jupiter, nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay ko. Malayo man ako sa kanila, hindi ko malilimutan ang pinagsamahan namin. Alam ko ng mga panahong yon na mamimiss ko ng sobra ang sakahan, ang mga pinagsamahan namin o kahit yung nakasanayan naming panunugis ng mga aswang sa araw-araw. Naging maayos naman ang buhay ko bilang OFW pagkatapos noon. Ang sabi sa akin ni na Kuya Ponsoy, hindi naman daw kaagad tumigil sa pag-aali-aligid ng mga aswang. Parang inaabangan ng mga ito ang pagbabalik ko. Pero kalaunan, siguro makalipas ang halos 1 buong taon, unti-unti naman nang dumalang ang pagdalaw nila. Nagsimula na rin silang umalis sa lugar namin, lalo at hindi naman tumigil sina Kuya at Isabel sa pagiging manunugis. 15 taon din akong nanatili sa ibang bansa. At sa buong panahong yon ay 2 beses lang yata akong nakabalik ng Pinas. Halos doon ko na naipagpatuloy ang buhay ko hanggang sa magkaroon na rin ako ng sarili kong pamilya. Ngayon, permanente na ulit akong umuwi. Pero dito ako naninirahan sa Maynila kasama ang asawa at 2 anak ko. Nagtayo na lang kami ng maliit na negosyo, 1 kainan at 1 maliit na auto repair shop na pareho naming pinatatakbo ni Mrs. Samantala, sina Isabel at Kuya Punsoy naman ay masaya pa rin namumuhay hanggang ngayon sa probinsya. Meron na rin silang 3 anak na pare-pareho na rin tapos ng pag-aaral. Kaya naman masasabi kong maganda na rin ang buhay nila ngayon. Madalas din naman kaming magkita at magkumustahan
Hanggang ngayon, Sir Jupiter, wala silang alam tungkol sa naging damdamin ko para kay Isabel noon. At wala na rin akong balak pang sabihin pa yon sa kanila. Kaya nga iniba ko rin ang mga pangalan namin dito sa kwento kong ito sa inyo. Lalo na ngayon na sa wakas ay nakalaya na rin naman kami sa anino ng mga aswang na noon ay halos ikutan ng buong buhay namin. Samantala, si Nana Marcela ay salitang naninirahan sa amin ni Kuya Punsoy dahil ang sabi niya, pareho niya kaming gustong makasama ni Kuya, pati na rin ang kanya-kanya naming pamilya habang malakas pa siya. Sana po nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ito sa inyo at lalong mas malaking salamat kapag napili ninyong basahin at gawa ng episode ng inyong channel. Muli ako nga po pala si Benok. God bless at more power sa kwentong Takip Silim. At yun na nga, mga minamahal naming tagapakinig. Natapos na naman po ang isang kakaibang karanasang ibinahagi sa atin ng ating letter sender for today na si Benok. Sa totoo lang, grabe, hanga ako sa kanya dahil mas pinili niyang ilihim ang tungkol sa feelings niya kay Isabel para sa kasiyahan ng kanyang kuya. Kung minsan talaga sa mga ganitong uri ng kwento natin mapapatunayan yung kasabihan na blood is thicker than water. Ito ang isang buhay na ebidensyang wala kang ibang magiging pinakamatatag na sandigan sa lahat ng pagsubok na darating sa iyo kundi ang iyong pamilya. Napaka-strong ng samahan ng magkapatid na ito. Hanga rin ako kay Punsoy dahil sa huli, hindi niya pinabayaan ang kanyang kapatid. Kayo po ba? Meron ba kayong isang taong maituturing na kasangga sa lahat, gaya ng turingan ni na Benok at Punsoy sa isa't isa? Share nyo naman po sa comment section ang inyong kwento at babasahin namin yan. Samahan nyo na rin po siyempre ng pag-like at pag-share sa videong ito. Muli, ako po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Hanggang sa susunod na episode.